na-describe namin, minapa namin, kinunan namin ng mga litrato, pati drones. And I think this is the best, the most detailed na description ng base surge na may drones, no, may map, may 3D in the world. So magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa BTS or ang Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang mga scientists from UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. Dito sa podcast ay pag-uusapan natin hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. This podcast is co-presented by the UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. Ang guest natin for today ay isang very distinguished scientist at sa totoo lang kahit wala ng intro-intro, kilalang-kilala niya na siya. Ang ating guest ay nirecognize as academician by the National Academy of Science and Technology since 2016 at professor din siya sa UP National Institute of Geological Sciences. Ngayon, siya ay director ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards or UP NOAA Center and executive director din siya ng UP Resilience Institute. Multi-awarded scientist din siya and he's been recognized by several institutions tulad na lang ng 2008 Outstanding Research Award from DOST, 2013 PRC Outstanding Professional of the Year, 2013 Outstanding Filipino Award, 2015 Plinius Medal of the European Geosciences Union, and 2020 Start Network Changemaker Award. So without further ado, let's all welcome Dr. Mahar Lagmay. Hello Paul, good afternoon. Good afternoon po sir. So ngayon, bale dalawang papers ang pag-uusapan natin tungkol sa 2020 na eruption ng Taal Volcano. Pero bago natin puntahan yung dalawang papers na yon, tulad ng ginagawa natin sa lahat ng previous episodes, balikan muna natin yung kabataan ni Sir Mahar Lagmay. So, sir, when did you realize na gusto nyong maging scientist or gusto nyong magtrabaho sa science sector? Actually, wala akong plano. I never had any plans. Day-to-day lang ang aking paggawa. No? Nagkataon. In fact, nung nag-upcut nga ako, I really didn't know for sure what I wanted. No? Medyo leaning siguro ako sa architecture, but I had a friend who had a brother, anak ito ni National Scientist Encarnacion ng Economics, no? Ang kaibigan kong si Mark Encarnacion, yung brother niya si John Encarnacion na eventually nagturo ng geology. So I was influenced na yun ang ilagay ko doon sa UPCAT, geology. So, nakapasok ng geology. After 1 year, I eventually found out na yung kaibigan ko ay umalis ng geology. He eventually became the chairman or the director of the UP Computer Science Department and is now working for Microsoft. Ako naman, naiwan sa geology and as I said, day-to-day lang, no, kung ano yung mga doors that open, yun ang pinapasok ko. If there are opportunities, I take it if they're good. Eventually, nakapagturo ako, naging teacher ako sa National Institute of Geological Sciences. And then, may opportunities that opened. No? Nag-training ako in some universities. And then, I took up masters. No? Nakumpleto ko yung masters sa National Institute of Geological Sciences. And then I got the PhD, no? PhD sa England. And then, yun, when I came back, Earth Sciences, parang specializing on volcanoes, nagtuloy-tuloy na yung ginagawa ko as a scientist. In fact, I didn't know I was a scientist until I was asked, no, by somebody, no, somebody from England, no. A well-known professor in geology. When I was introduced to that professor by my advisor, that professor asked me, "Are you a scientist?" And I was hesitant to say yes. Kasi nga, I didn't know I was doing science. I was hesitant. So, inulit ngayon ng professor, "Are you a scientist?"
I didn't know what to answer. I was ashamed to answer that, yes, I'm a scientist. And then my advisor said, do you do this? Are you, are you doing things in a methodological way? Yeah, in a systematic manner. I said, yes. So, do you investigate, using that kind of method? Yes, I said. Then you're a scientist. So, I was given some confidence to answer yes because parang nasabi sa akin na, oo nga, ginagawa ko pala yan, no? Then I answered. They looked back at the professor who asked me and said, yes, I am a scientist. So ever since that time, na I realized na if you do investigate, the real world, using the systematic method, you use a methodological approach, and that is what science is all about. And pagka arrive ka at a conclusion, testing your hypothesis and so on, na systematic naman yung approach mo, then you can consider yourself as a scientist. So since that time, I tried to look back, parang every time na matutulog ako, iniisip ko, scientist nga ba ako? Yes, I'm a scientist. So when somebody asks me, similar to your question, when did you know that when I was that is my answer. So when I finally realized that I was investigating using the systematic approach, and I'm very proud of it na nakakagawa pala ako nun. So whenever somebody asks me if I'm a scientist, yes, I am a scientist. Ayun, so nakakatawa yung kwento nyo, sir, kasi I think madaming makaka-relate doon yung what a scientist looks like. Kasi I think madami sa atin siguro na hindi natin nare-realize na tayo ay isang scientist dahil ang perception natin ng isang scientist ay naka-lab gown, tumitingin sa microscope. Puti buhok, may bigote na puti din, nakasalamin na makapal. Parang Einstein. Diba? Pero hindi naman pala yun. That's the stereotype lang. Yung talagang definition ay dapat ginagawa mo yung scientific method. Yes. Yung second point dun sa story nyo, sir, na I think madaming makaka-relate ay yung decision nyo sa UPCAT na kunin yung geology na course ay influenced ng kaibigan nyo. Yes. Nainiwan ako. Hindi sinabi sa akin na alis na siya. I think ganun din siguro yung mga students, yung mga high school students kapag pumipili ng course, kung ano yung mapagtripan ng barkada, ganun din yung pinipili. Yes. At nung sinabi niyo yun, sir, naalala ko bigla sina Sir Rich at Ma'am Lika na feature din natin sa previous episodes. Kasi nung tinanong ko sila dati kung paano sila nag-transition na from geology to DRR, yung sabi nila, in a way parang nahatak din sila nung lab nyo kasi nagiging more involved kayo sa DRR. Puro geologist yata ang mga na-interview mo Oo nga po, sir. Parang malaking bulk dito ay mga geologists so far ang na-feature. So sir, siguro yung second question ko, kasi yung background nyo geology tapos nag-volcanology kayo for your PhD. Ngayon, paano po kayo nag-transition na maging mas involved sa DRR research, yung mga bagyo, mga landslides? Paano po kayo nag-transition to that field? Okay. Wala naman kasing course na pag pumasok ka sa undergrad ay volcanology na. It's a specialization doon sa field ng geology. Bali, kukuha ka muna ng geology or actually, merong mga volcanologists na hindi geologists. Ibang pinanggalingan nila. They are maybe mga physicists na nagiging volcanologists. Pwede yun. Kumuha muna ako ng geology. And then in 1990, nagkaroon ng earthquake. Yung Luzon earthquake na malakas. The year after, nagkaroon ng 1991 Pinatubo eruption, which was the largest in a populated area during that century. Merong isang mas malaki pa, pero hindi sa populated area. But in a populated area, yun ang pinakamalaki. It's very well known. It's called as the Pinatubo eruption. Noong nag-erupt yun, ang laki. Umabot yung ash dito sa Metro Manila. Umabot sa NIGS, sa National Institute of Geological Sciences. Namuti, parang nagkaroon ng snow dito sa UP, no? Naging gray, namuti yung buong paligid dahil sa abo
na nanggaling sa Pinatubo eruption. Tapos nakabisita din ako, na may mga nakita ako doon ng mga geologists, nandun si Dr. Kelvin Rodolfo, nandun yung mga ibang mga geologists, no, galing sa PHIVOLCS. No? Na-meet ko si Dr. Kelvin Rodolfo nga at apparently sikat pala siya, no? He's Filipino, parang half yata, pero Filipino, grew up in Zambales. Tapos yung mga lolo niya parang dito din, taga-UP din. Nakita ko yung sako ng mga letters sa kanya, pinadala sa kanya, asking questions. So parang, ano ba nangyayari dyan? No? Yung mga lahars, kasi apparently yung lahar, which is an Indonesian term, siya yung naglaban na manatili ito doon sa literature ng volcanology. No? Otherwise, it would have been called another term, no? An English term, which is debris flow. So pinaglaban niya yun sa mga conference na pagka volcanic debris flow, ang tawag dyan ay lahar. So it was a Filipino who argued in favor of using that term lahar, and it's now mainstream in volcanology. So siguro na-inspired din ako doon, no, na wow, action, no? May pumuputok, nakita ko buhos yung mga letters ng mga scientists asking him what is happening. It could have inspired me, no? Pero gaya nga ng sabi ko, one step at a time ako, one day at a time, no? Depending on what doors open, what opportunities open. Maybe it also applies dun sa, siguro na experience mo to, siguro nakakontribute yun doon sa aking decision na nung nag-open yung door na makapag-aral ako ng PhD at ito yung field, nakilala ko tong ganito, nagsama-sama yun. And eventually, it led to me being a volcanologist. No? So while studying, nakapunta ako sa Caribbean, sa Montserrat, may pumuputok na bulkan doon. Nakapunta ako doon sa Etna, pumuputok yung bulkan. Later on, I met Italian friends, no? Dinala nila ako sa Sicily, no? Sa Stromboli, nakita ko yung maraming eruptions, and nakapunta ako sa Kamchatka to see other volcanoes. So nagsama-sama, one thing led to another until naging ganap na volcanologist nga ako. Pero hindi lang volcanologist, no? Kasi pinag-aaralan ko din yung lindol at saka yung mga faults na pumapailalim doon sa mga bulkan. Ang tawag ay volcanotectonics. Okay. Kaya po yung lab nyo ay volcanotectonics lab. Correct. So, pinag-aaralan namin yung mga lindol, mga fault, tsaka mga bulkan. Kasi meron siyang interplay eh. So, yung mga bulkan, nabubuo yan kasi may mga siwang sa lupa kung saan lumalabas yung lava, no? So pag pumutok siya, magpa-pile up doon sa ibabaw noong mga siwang o yung mga fault. So pag lumaki siya ng lumaki, tuloy na gumagalaw pa yung fault, na i-influence niya yung shape ng volcano. Yung mga fractures, yung mga faults within that volcano. So the evolution of the volcano is influenced by the structures underneath. And in the reverse, vice versa, habang lumalaki yung bulkan, nai-influence niya yung galaw ng fault sa ilalim. Ayun. So since usapang volcanoes na tayo, sir, punta na tayo sa next segment ng podcast na pag-uusapan naman natin yung dalawang papers nyo dun sa recent na eruption ng Taal Volcano. So ang title ng dalawang papers na to ay una, yung Hazardous Base Surges of Taal's 2020 Eruption, at pangalawa, Analysis of the 2020 Taal Volcano Tephra Deposits from Crowdsourced Information and Field Data. So, para sa mga viewers, yung second paper na sinabi ko, actually yung lead author ay si Dr. Sana Tariela, na unfortunately ay pumanaw na siya. And I think kung tama yung pagkaalala ko, sir, ito po ba yung last na paper na sinulat ni Sana? That's good. That's good. Ayan. Special din to na paper and magandang pag-usapan din ang results nito. Before natin pag-usapan in more detail yung paper niya, sir, siguro may dalawang terms lang na kailangan mo na nating i-define para mas maintindihan ng mga viewers.
So una sir, ano yung ibig sabihin ng base surge? At pangalawa, ano pa yung tephra? Sige. Okay. Paano ko ba i-explica to? Umpisahan natin ng ganito, no? Hindi lahat ng bulkan pumuputok ng malakas. Merong mga bulkan, pag nag-erupt siya, bumubuhos lang yung mapula at mainit na lava. Yung nakikita natin ito sa mga pelikula, di ba? Yung sa bunganga ng bulkan, merong aapaw na mainit, na pula ang kulay, na liquid, tapos aapaw siya at gagapang siya dun sa dalisdis nung bulkan. Okay? Ang tawag doon, effusive eruptions. Meron naman mga bulkan, katulad ng mga bulkan sa Pilipinas, no? Yung Mayon, Pinatubo, yung lava na mapula na nasa ilalim, magma ang tawag pag nasa ilalim, malagkit. Malagkit. At may gas, na maraming gas. Dahil malagkit siya, hindi siya basta-basta aapaw. Nandun lang siya dun sa loob ng bulkan, tinatakpan niya yung butas. Dahil masyado siyang malagkit, madali siyang hindi siya basta-basta nakakalabas at natutuyo siya. So nababarhan niya yung butas ng bulkan, yung bunganga ng bulkan. At dahil merong gas, no? 'Di ba pagka yung coke inalog mo, binuksan mo yung takip, lumalabas yung dissolved gases, 'di ba? Parang maraming mga pula na lumalabas. Ganon din ang lava. Ang magma, lava ay kapag lumabas na ng surface. Yung magma yung pag nasa loob pa siya. Mainit ito, mga 600 to 1,200 degrees centigrade. Kapag palabas siya, nababawasan yung pressure, parang yung coke o champagne, lumalabas yung bula. Pero pag nakatakip, no, at malagkit kasi yung lava, nababarhan niya yung bunganga. So pagka nabarhan niya, gusto lumabas ng gas, nabubuo yung pressure. Okay? Hanggang yung pressure ay napakalaki. No? Sasabog yung bulkan. At pag sumabog yung bulkan, hindi na lava yung lalabas, hindi na liquid. Kung hindi, na-pulverize niya yung lava. Maliliit na abo, no? Sobrang liit na para ang tawag natin ash. Kasi very fine. Yung parang takip na yun, sir, yun yung pupulbosin niya. Oo, gagawin niyang pulbos. Lava yon na pinulbos niya at naging abo. Kaya nung pumutok yung Taal nung 2020, umabot sa Metro Manila yung mga nakatira diyan sa Laguna, nakita nila yon. Abo yon, no? Sa volcanology, ang tawag doon, tephra. So nung pumutok siya, sumabog, di ba? Hindi niya na-contain na yung build-up ng pressure. Pinasabog niya lahat nung natuyong lava, no? At sinaboy niya sa ere hanggang bumagsak. Yung Tagalog yun na term, bagsak. Sa English, fall. Yung abo, ang tawag ay tephra sa volcanology. So yung tephra na naisaboy, bumagsak. Kaya siya tephra fall. Umabot yon hanggang Metro Manila. Makapal-kapal doon sa Binyan, Laguna. Makapal-kapal sa Los Baños. Lalong makapal doon sa Tagaytay. Alam mo ba, yung mga ibang mga fragments ay hindi abo o hindi mga ganyang kalalaki. Minsan ganyang kalalaki na dinurog na lava, no? So tapos, tephra pa rin ito yung tawag doon kahit malaki tephra na. Pa rin, mga tephra fragments, no? Umabot yan sa Tagaytay, yung mga nakuha namin sa Tagaytay, ganyang kalalaki. Kasi dinala lang hangin, kasi yung lava na yon, no, na pinulbos nga dahil sa pagsabog, ay marami ding mga vesicles, no? Kasi nga marami pang gas dun sa loob. Kaya magaan, kaya madaling tangayin ng hangin. Yun ay ang tawag doon, pag bumagsak, tephra fall, no? Ayun, yung isa pa may isa ka pang tanong yung tephra at yung base surge po. Yung base surge. Okay. Ganoon din, pag sabog ng bulkan, di isasaboy niya. Aakyat siyang ganyan, tapos dahil mainit siya, it will entrain air.
pag nag-entrain ng air, yung sumabog na yon, lalo siyang gagaan, di ba? So, paakyat ng paakyat. Di ba nakita niyo yung picture ng Taal? Parang merong umbrella, merong isang na column, tapos biglang lalapad na ganon, di ba? Para bang, di ba nakakita na kayo ng nuclear explosion? Di ba parang yung nuclear explosion? yung cloud ng nuclear explosion. Yung nuclear explosion na yon, sa baba, merong surge. No? Merong surge doon sa baba. Parang, kasi, yung vulkan, pumutok ng ganyan, tumaas, merong mas mabigat. At hindi lahat nung umakyat, ay nananatiling nasa taas. Babagsak at babagsak yon. So, doon sa baba, nung parang mushroom cloud, merong biglang babagsak doon. Dahil sa bigat. At pag bumagsak siyang ganon, magla-lateral na flow. Bali, umakyat, pumutok, tapos hindi lahat nananatiling nasa taas. Babagsak siya because of gravity at magpo-flow. Yung mushroom cloud ng nuclear explosion, hindi ba doon sa baba parang merong gumagalaw doon sa baba laterally? Ang tawag doon ay surge, no? So, dahil nasa baba ng mushroom cloud, base surge ang tawag. Okay? Nung nakita ito ng isang geologist from USGS, si J.G. Moore, noong pumutok yung Taal Volcano noong 1960s, nakita niya yon na, wow, parang nuclear cloud explode. Parang mushroom cloud ng nuclear explosion. At meron din nung sa baba na base surge. No? Yung biglang babagsak gano'n tapos kakalat patagilid. At very high velocities. No? Yung surge na yon. Katulad nung mushroom cloud ng nuclear explosion, nakita niya yon sa Taal Volcano noong 1960s. At tinawag niya yon na base surge din. Nangyayari ito sa ibang bansa. Pero doon unang naitala, doon unang na-describe yung ganong klaseng pangyayari. At tinawag ito ng USGS na geologist na base surge. Ngayon, delikado yon. Kasi nung mas nauna pang panahon, yung base surge na yon ang naging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao nung pumutok yung Taal Volcano. Okay? Hindi ko lang matandaan what years these were, no? But nung unang panahon pa, mas maaga pa, ito ang naging dahilan. Bakit naging dahilan na ano? Kasi nung pumutok noon pa yung Taal, mainit 'yan, no? They can be as much as 200 degrees centigrade, 150 degrees centigrade, no? At nasukat din namin yung mga temperatures na 'yon. Ayan, so yun ang base surge. Naulit ito nung January 12, 2020 eruption ng Taal Volcano at nagkalat ang mga deposito na ito sa Taal Island. Yun, na-describe namin, minapa namin, kinunan namin ng mga litrato, pati drones, and I think this is the best, the most detailed na description ng base surge na may drones, no, may map, may 3D in the world, no? Kasi nga hindi naman araw-araw nagkakaroon ng pagputok na may base surge, di ba? At hindi araw-araw may opportunity na mamapa mo to ng drone. Merong mga nadi-describe na base surge deposits gawa ng pagputok ng kung anumang bulkan noong unang panahon, pero madaling natatanggal ito, nawawala. Gaya nung Tefra, 'di ba? Nung pumutok at pumunta diyan sa Laguna, nawala na, hindi ba? Ilang ulan lang naubos na yung mga Tefra fault deposits. So ganun din tong mga deposito ng base surge, pag hindi gaanong kakapal, after 100 years to 100 years, nawawala na siya ng tuluyan. No? So hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin namin din 'yon. Kung gaano kabilis ba na nabubura yan sa geological record. Ayun, so far may dalawang trivia na tayo na natutunan mula kay Sir Mahar. Una, yung term pala na lahar ay galing sa isang Pinoy na geologist. Tapos pangalawa, yung unang description ng base surge ay galing sa Taal.
So malaki yung contributions ng mga Pinoy na volcanologist sa field ng Ano ko lang volcanology. ika-qualify ko lang yung sinabi mo Yung lahar, it's really an Indonesian term. Pero yung naglaban para manatili ito sa volcanological literature ay Pinoy. Okay. So, Ayun pa. Okay. tapos naman, ito namang base surge, nagkataon na nangyari sa Pilipinas yung best description. Sa Taal, yung best description ng base surge. Kasi merong nakita na ito nung beforehand sa I think Capilhino sa Azores, no? Pero hindi na describe ng ganong kaganda katulad nung pagka-describe ng J.G. Moore at hindi na pangalanan na base search. Ayun. So because of that detailed description which only came about in the 1960s, no? Napangalanan yung ganong klase na pareho ng nuclear explosion na mushroom cloud, yung base na ganon, pinangalanan siyang base search, no? And that really is associated with the behavior of Taal volcano. Ayun. So since may background na tayo kung ano yung base surge at Tephra-Fall, siguro time na para mas i-explain ni Sir in more detail yung dalawang papers na to. So Sir, can you explain yung dalawang papers na to? Na explain it to us na parang mga 5-year-olds kami na nakikinig sa inyo. Sige, i-ano ko na lang i-bulk ko na lang yung dalawang yan kasi napaghiwalay lang yan dahil nga ang hirap ipasok sa isang paper yung dalawang topics na yon. Pero sa totoo lang, it's just one eruption, 'di ba? It's the 2020 eruption of Taal. O, isipin na lang natin may bulkan. Ang pangalan nitong bulkan na ito ay Taal. May bunganga. May bunganga. After 43 years of sleeping, tama ba? Parang nagkakamali ako, no? 43. 43 po. Dormancy. Tulog ang Taal. Oy, naku, biglang pumutok siya noong January 12. Nabulaga tayong lahat, di ba? Nabulaga. Ako, I remember, I was here in the room. Tinawagan ako ni Rich. No? Sabi, sir, pumuputok ang Taal. Hapon yon, 1 o'clock siguro yon. Wala na akong ginawa. Kundi magbihis, magsuot, malapit lang naman ang Taal. It was an opportunity to see an eruption, no? Which does not happen every day. Not all people in this world are able to see a volcanic eruption. And we are privileged to be able to see a volcanic eruption. So nung sinabi sa akin, na pumuputok, ay kinuha ko na. Sinama ko na yung asawa ko, sinama ko na yung mga anak ko. Drive kami papunta doon, medyo traffic, habang papunta kami doon, parang dumidilim, no? Nakikita namin yung eruption, dumidilim. Yung windshield ko ay nalalagyan na ng abo. Tephra, ang tawag doon, kasi bumabagsak na nga. At mas malapit na ako, magiging basa na yung abo. No? Nagiging basa na. At hindi lang basa, kung hindi parang tumpok-tumpok yung bumabagsak dun sa aking windshield na kotse. No? Kailangan kong lagay yung wiper ko na may tubig para matanggal at makita ko yung daan. Na-realize ko na yung tubig pala na yon, nakasama nung abo, nung Tephra-Fall, ay tubig pala nung lawa ng Taal. Naintindihan nyo? Parang nung pumutok siya, ay hindi ba may tubig yung lawa doon yung sa loob na lawa yung lake. Tangay-tangay pala niya yon, nadala niya yung water vapor. At nung bumabagsak siya, yung Tephra-Fall. Yung sa Crater Lake na po ito, hindi yung main lake. Yes, yung Crater Lake. Dala-dala niya, malaking volume ng tubig yon. Kaya parang akala namin nagmimistulang umuulan. Pero hindi pala. Tubig ng lawa 'yon. No? This fits perfectly with the descriptions of everything I studied about volcanoes when I was younger. So lahat ngayon parang bumabalik na, di ba? Parang lahat ng tinuro ng mga professor ko from Japan, from England, from America, nangyayari at nakikita ko, naaalala ko sila.
Yun ang maganda, di ba? Kasi, meron palang saysay itong mga pinag-aaralan natin. So, sabi ko kay Rich, no? Text ako kay Rich, sayang naman ito, may Tefrafol eh. Why not, let's ask sa social media, yung report ng mga tao na, isukatin nila yung kapal ng Tefrafol na nalaglag do sa kanilang bubong o kaya sa kanilang bakuran. So, ginawa nila, pinost sa Twitter, merong mga guide questions. Aba, ang daming sumagot. Ang tawag dito ay crowdsourcing. No? So, nung kinompile namin lahat yon, yung mga accounts from Santa Cruz, Laguna, Los Baños, Laguna, Sabinyan, San Pedro, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, may forma siya. And panipis ng panipis palayo, no? Tapos parang latag, merong forma na nakita namin yung mga sagot ng mga tao nung nilagay namin sa mapa. Ito pa lang ganyan, pag ginawa mo, kaya mong makompute yung volume, no? Nung na-deposito. Kaya mong makompute. At dahil merong mga remote sensing images, merong nanonood kung gaano kataas yung eruption, umabot ito ng 21 kilometers. Paul, taas, di ba? 21 kilometers. Dahil dun sa crowdsourcing data, nakapagsulat kami ng paper, yung paper na sinasabi mo, which is the first in the world. Oh. It's the first in the world na yung data nanggaling sa netizens, sa mga netizens. Bakit? Kasi after 1 week, wala na yung ebidensya mo. Di ba? Nung after 1 week, tinangay na lang hangin, nawala na yung Tefrafol, nawala na yung abo. So, because of the netizen inputs, na-preserve yung data. At na-calculate namin yung volume ng eruption, combined with other data like the height of the eruption, we were able to arrive at the calculation of the discharge rate and the explosivity of Taal's 2020 eruption. Which again, as I say, is, according to volcanology friends of mine, is the first in the world. Na, wow, ang galing naman pala ng mga Pilipino, kaya nila magtulong-tulong para mabuo yung kaalaman na yon. So ngayon, alam natin yung lakas ng eruption, yung volume ng eruption, tsaka yung discharge rate, no? Which told us, which tells us actually, na, ang lakas pala ng eruption na yan. And meron tayong, parang hindi mo pwedeng sabihin na maliit lang yung eruption. Kasi malaki yung volume eh. At hindi mo rin pwedeng sabihin na, wala, pipitsugin tong eruption na to. Hindi, kasi malaki. No? I mean, kitang-kita naman natin eh, na galing dito sa Metro Manila, nakikita ko yung yung cloud eh, no? So, saka all over the world na mga remotely sensed images, nakita na ang height mga nasa 20 to 21 kilometers. There were some discrepancies. Some said it was 17, some said it was 18, some said it was 14, but eventually yung remotely sensed images, sinasabi na it was 21 kilometers maximum. Okay. Ay, sir, may tanong pala ako. Sorry sa interruption. Curious ako kasi yung Pinatubo eruption dati, for example, may, di ba mataas din yung, niya, tawag doon? Yung mas ash malaki, plume. Mas malaki pa yon. It was not just 21 kilometers, it was 36 kilometers. Kasi mas malaking eruption ng Pinatubo. Mas matagal siyang tulog, mas malaki yung eruption. Yung 500 years siyang tulog yung Pinatubo. Kaya nung nagising siya, mas malaki yung eruption. Itong Taal, 43 years lang siyang tulog, hanggang ganun lang yung eruption. Although it was still big, no? So, pero yung Taal eruption, sir, hindi naman siya nagkaroon ng global na impact sa climate tulad ng Pinatubo. Mataas din yon, may umikot din na SO2, no, pero not as grave, not as not like Pinatubo.
no? Kasi yung Pinatubo really gave us pink sunsets and it lowered the global temperature on average ng 10 years by as much as 0.5 or 0.6 degrees centigrade, no? For a few years lang. Yung Taal, hindi ko pa na-investigate, pero yung ano niyan, may mga particles na umikot din, no? Kasi mataas-taas din yung stratosphere din umabot eh. Hindi ako nagkakamali. Hindi naman ako meteorologist, no? Pero I guess 21 kilometers is already within that layer of the atmosphere, di ba? So umikot 'yan. But anyway, asan ba ako kanina? Ang point was, malaki yung eruption. 21 kilometers umabot. And alam ko din na what comes up must come down. Yung iba, fall. Di ba? Parang aangat muna siya, magpapalipad muna sa hangin, tapos babagsak. Meron namang iba, aakyat siyang ganyan, pero sobrang bigat, babagsak. At pumagsak siya, malaki yung potential energy niya, mag-flow siya doon sa slopes ng volcano. Yung bumagsak na yon sa aking isip, no? Malaki yung eruption. Malamang meron deposito ng base surge ito, no? As described by J.G. Moore, kasi yun yung pinag-aaralan namin eh. At ang itsura nun ay parang mga alon-alon na dune field, no? Para kang nasa deserto na merong mga ripples, no? Waves na malalapad, no? Parang alon-alon. So pag binasa mo yung paper ng base surge, no? Makikita mo yung mga litrato. Alon-alon nga talaga, no? Yung mga napag-aralan namin. At gumamit kami ng remote sensing, nag-drone mapping kami, minapa namin yung mga base surges, sinukat namin yung kapal sa field, sinukat namin yung kapal using the drone images na ginawa naming three-dimensional images. Tapos, tinignan namin yung mga structures as described by other scientists, by other volcanologists. At nung na-describe namin yon, dinescribe na rin namin yung mga baling mga puno. Pwede pala yon na pagka tinignan mo yung klase ng puno, meron siyang limit na nagbe-break siya, di ba? So pagka nakita mo nag-break yung punong klaseng ganon, alam mo kung anong pressure ng impact na tumama sa kanya para baliin niya yon. So na-compute namin yung mga velocity, yung mga impact pressure ng eruption ng Taal na nag-generate ng mga base surge. So sinulat namin yung volume ng base surge, sinulat namin yung bilis ng base surge, kasi may mga pictures at saka may videos na galing dito sa Balete, no, sa eastern side ng Taal, no. Nakita namin na maabot pala ng 50 meters per second dito. Ang bilis nun, parang mga 150 to 200 kilometers per hour yun. Mas mabilis sa mga kotse na tumatakbo doon sa NLEX o kaya SLEX, no? Na-compute namin yung velocity, na-compute namin yung kapal, na-compute namin yung impact pressure para baliin yung mga puno, na-compute na namin yung temperature, no? At yung base surge na yon, parang nasabi namin na dinevastate nito mostly yung southeast, no? Kung saan kami nakapag-aral kasi limitado din yung mga galaw namin doon sa isla eh. Pero ang dami doon sa southeast part. At nakita namin doon sa mga pictures na ang dami palang namatay sa base surge doon na mga animal. Cows, mga kambing, mga kalabaw, lumulutang doon sa mga, according to based on the pictures, nagsisilutangan sila. At yung ganong pagkamatay ay pareho ng pagkamatay ng mga tao sa Pompeii. Everybody knows Pompeii, di ba? Namatay din sila sa surge nung pumutok yung Vesuvius nung unang panahon. At nagkataon na walang tao doon sa lugar na yon, ano, doon sa southeast, nakapag-evacuate na, no? Kasi nga nagkaroon ng mga 11 o'clock or maybe even earlier na senyalis na napuputok na may mga bangka naman, nakalikas na yung mga tao kasi
yung base surge must have happened early evening, no? Early evening or maybe at around 10 o'clock, no? Na gabi na hindi na makita kasi masyadong madilim, no? Yun. So, we did some investigations, we did some analysis, at yun ang mga nakuha namin. Yung bilis ng base surge, alam namin na sanhi ng kinimatay ito ng mga maraming animal. Although there were 2 reports on the western side ng island na merong namatay, no? At yung forma nung isang picture na nakita ko na nakaganon doon sa loob ng bangka ay kapareho nung forma ng mga nasa Pompey. Dalawa, yung isa hindi nakita, yung isa nakita na unearth nila at yung forma niya ay nakaganon, nakatatonic position. Kasi paano yun, sir? Instant yun na death kapag palagay ko, tinamaan mainit ka? Yun eh. Kasi these surges are hot, no? Napapalamig lang siya because madaming tubig yung lake, no? And base surges are characteristically moist, no? Ayun. Bali, ang temperature na estimate namin, we had a temperature estimate according to the paper. Ayun. So, parang nasa 150 to 200 degrees centigrade yata ang aming estimate. I forget the exact temperature. So, imagine mo kung tinamaan ka nun, abo na 50 meters per second ang takbo niya at 200 degrees centigrade, 150 to 200 degrees centigrade. Tapos tinamaan ka nun. Masasuffocate ka and you will curl up, no? You will curl up like the people in Pompeii who died. So, there's a reason why it's called a surge kasi it surged at the base, no? Pag ganun, pababa. And it snuffed out the life of the animals doon sa southeast. And according to the reports and one picture and some pictures that I saw, one person or at least one person doon sa western side. Nung ginawa nyo pala yung research na to, curious ako. Nung ginawa nyo siya, anong nagbigay ng idea sa inyo? Parang target nyo ba siya na gawin na for the next eruption ng Taal dapat magawa natin to, or it's some kind of nagbunga lang yung papers dahil nag-respond kayo dun sa Wala, event? Everything was impromptu. Yung yung Taal Tefra, impromptu yun. Sumugod kami, dala-dala ko yung mga anak ko. Hindi nga ako nakaabot ng Tagaytay kasi naubos yung tubig ng tangke ng windshield wiper ko. Kasi pag walang tubig, magagasgas yung salamin ng kotse, di ba? So dinocument na lang where umabot din naman kami sa sa Silay, no? Malapit-lapit na, kinapos lang. Pero na-document din kung ano yung mga impacts, no? Parang na-document through netizen science, no? Yung crowdsourcing, hanggang nabuo. Pero nabuo lang yon kasi nagkaroon din kami ng pagkakataon. Inimbita ako ni Rosana Balangit Aliela, no? Kasama si Director Mario Aurelio na meron silang mga kaibigan na nagyaya to work on Taal Island. But not to study the volcanic eruption deposits. But it was rather to study yung life, no? Mga biology, tinitignan kung barren land, kailan ba nag-uumpisa yung buhay ulit pagkatapos ng isang catastrophe. So, yun ang intention, to look at the signs of life doon sa barren na island after the 2020 eruption. Pero pagdating namin doon, syempre, yung malikot yung utak ko, alam kong malaking eruption. Alam ko na may reports na base surge, alam ko na may lawa, alam ko na malaki yung putok. And therefore, there must be, alam ko there's gravity. If something goes up, it must come down. So there must have been base surges. Sabi ko, kung mayroong base surges na makikita na deposito, dito ito sa southeast. So nilakad namin. Ito maganda to. Nilakad namin. Lakad kami ng lakad. Hindi namin napansin yung alon-alon na sahig, no? na lupa. Kasi yun ang base surge, waves. Parang kang nasa desierto with sand dunes. Ganun ang itsura niya dapat. Ganun ang description sa libro, no? So hinahanap namin yun. Lakad kami ng lakad pala. Nasa na yung mga cross beds which is characteristic of base surges. Hanap kami ng hanap.
Di namin alam, buong hapon na kami naglalakad, inaapakan na pala namin. Pero nung nag-sunset, di syempre nailawan mula sa gilid. Tinuro sa akin ni Empoy Rodolfo at saka ni Hillel, Mahar, ayan na yung hinahanap natin. Doon sa horizon, pagkita namin, pagtama nung sunset, yung light, no? Nakita yung mga ganun, alon-alon. Yung wavy structure. As far as your eye can see. So, sabi ko, ito na nga, meron ngang base surge as predicted. Kasi gano'n naman ang science, di ba? It can make predictions, di ba? It can make predictions and it's not ad hoc, no? So kung ano yung dinescribe, merong ganyan, okay, you can make predictions na pag tumaas yan, babagsak yan. At pag magbumagsak yan, it will form base surges as was recorded before by a USGS geologist. Yeah? And true enough, that description was worthy of publication. And it was not easy. We really had to document it systematically. And with that systematic description, it was published. So we had 2 papers, one about Tephra-Fall and the other was about base surges of Taal's 2020 eruption. Ayun, so almost 1 hour na po tayo. So siguro i-wrap up na natin yung discussion. Siguro 3 questions na lang. So sir, nung ginawa niyo yung research na to, ano yung masasabi niyong mga challenges and memorable experiences niyo? Kanina nabanggit niyo, and as mentioned din ni Sir Rich nung previous episode, nung pumutok yung Taal, masyadong maaga daw po kayo nag-respond, kaya bumalik kayo. So in addition to that, ano pa yung pwede niyong ma-share na mga challenges and other memorable na experience niyo in doing this study? Well, siyempre, all the time, parang ang na-appreciate ko most is yung process of doing things, no? Yung company also, no? And I was with a company of colleagues, friends, no, students who went there, former students, parang grupo kaming nagpunta. But yung pinaka naalala ko dito, no, apart from us being able to publish, is namatay nga yung colleague ko. She was also my former teacher, si Sana Balangit Ariela. She was the one who invited me to join that field trip, which I said yes to. And hindi siguro siya challenge, pero parang yung memories na ginawa namin together, we wanted to do more, pero inabutan na siya ng pagkamatay, which is very, very sad. The challenges, syempre yung terrain, no? Yung terrain, pero hindi ko din naman na consider na challenge yon. It's an exotic terrain na para kang nasa ibang planeta, no? Para kang nasa Mars pag pumunta ka doon, and it's really very different. And those are experiences na challenging, aakyatin, mainit, ganyan, pero highly fulfilling, especially if you get from that local area details, information, and knowledge for the scientific community that is used on a global scale. So, yun ang parang mga rewards doon sa paghihirap na ginagawa in doing an investigation. Kasi pwede namang nakahiga na lang ako dito sa bahay, di ba? Pwede namang uupo na lang ako dito tapos mag-i-internet. I can do games, no? But when there are opportunities like that, I seize that opportunity because that opportunity may lead to something new, some discoveries, and some information that us, no, being mga from UP, na I think may privilege tayo, no, na nakapag-aral, na pinag-aral ng mga taong bayan, to be able to contribute, no, somehow to the body of knowledge, no? So I think yung mga ganon na instead of just staying in the house, that is a challenge, no? Parang you go out, seize that opportunity, investigate, use that scientific method, use everything that you've learned from elementary to advanced studies,
put them together, no? Just observe, meron kang mabubuo na something that contributes to our knowledge of the real world. Ayun, of the physical world, no? Ayun. So that is a challenge na parang baka hindi maisip na challenge, pero to some it may be a challenge, and it's really rewarding if you work, no? You stand up, do work, basta galaw ka lang ng galaw, gamitin mo lang for helping others, for building, contributing to information and to the knowledge in this world. Ano na to? Second to the last question. Wala ko 1 hour na. Sige. Ang bilis lang ng oras, sir, kapag nagkukwentuhan. So, sir, do you have any advice po sa mga students or any aspiring na researchers? Advice? You are a scientist. If you are doing research, or if you're doing that's a systematic method to investigate things in this world, don't be ashamed of calling yourself a scientist, because you are a scientist if you are doing the systematic method. Pag meron mga opportunities na okay, wala naman talagang sure in this world, di ba? Ang advice ko is palaging logical lang dapat kayo mag-isip, no? So kung ano yung ginagawa niyo do sa research niyo, gawin niyo din sa buhay ninyo, no? Always systematic, logical ang approach in decision making. Not just for your research but in your everyday lives, no? So kapag logical kayo mag-isip, systematic kayo mag-isip, you arrive at good decisions. No one is sure about what will happen the following day. But if you always make logical and reasonable decisions, no? Science, parang systematically based decisions, chances are you'll do better than if you did not use the systematic method. Ayun lang. So always use it. It will help you in your life. Yun, sobrang gandang advice para sa mga students and everyone. Before we let you go, sir, do you have any other things to promote? May future plans pa po ba kayo na gagawin na research sa Taal, or any activity from UPRI na gusto niyo pong i-promote? Paano ba? Ang gusto ko lang i-promote ay maging masipag tayo, mag-isip, no? Wag yung bara-bara, gawin natin systematic. At sana sa Pilipinas, para sa mga decision makers, no? Let's try, no? Parang let's make decisions with a good heart. Kasi alam naman natin lahat na ang decisions should be science-based, no? Life is not all about money, no? It's not all about power. You won't be able to bring that in your grave, no? It's all about making other people happy. It's about contributing to this world, no? Hindi lang ito puro pansarili, kung hindi how we can help others, no? And we can help others as scientists, no? As maybe those who make decisions, no? To make your decisions logical and science-based, no? Kasi if we always do that, at hindi yung mga decisions na bara-bara or because of power or because of money, we help, no, our country develop. And when our country develops because of science, everybody becomes happier because we are able to attain the sustainable development goals, no? Na kung saan walang paghihirap, no? Mahusay ang magandang health and so on, according to the SDGs. So let's use science in our everyday lives. Let's use science in decision making, especially if you're in power, di ba? Use science all the time, because like in my advice kanina, even in your daily lives, if you use logical reasoning, if you use systematic ways of this decision making, chances are
you'll do better. And it applies not only for the individual, it applies to the country as well. Systematic, science-based decisions. Yun lang, Paul, ang aking masasabi. Ayun, so very wise words from Sir Mahar. And para sa mga viewers, sorry, medyo nakat short tayo kung nag-enjoy kayo sa discussions natin ngayon. Kailangan nating i-wrap up dahil may ibang activities din na gagawin si Sir Mahar. At hopefully, madami kayong natutunan. Ako personally, madami akong natutunan dahil hindi ko naman talaga field yung volcanology, and talking to an expert like Sir Mahar, madami talagang tayong matututunan, hindi lang sa science, kundi pati na rin sa ibang aspects ng ating buhay. And hopefully, meron pa tayong mga future episodes with Sir Mahar para ituloy yung mga ganitong discussions. Sige lang, Paul. So, ayun. Dito na nagtatapos ang ating episode. Maraming salamat, Sir Mahar, for giving us your time. At para sa mga viewers, see you sa next episode. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. So, paalam. Thank you.